Maligayang pagdating sa aming channel. Dito, isasama ka namin sa isang kakaibang paglalakbay sa mundo ng mga abandonadong istruktura. Sama-sama nating tuklasin ang mga bahay, gusali at iba pang lugar na niluma at kinalimutan ng panahon. Pinagsama-sama namin ang mga karanasan mula sa iba't ibang explorer upang mas maintindihan at maramdaman mo ang bawat kwento sa likod ng bawat sulok. Tara, samahan mo kami sa mga nakaraan at saksihan ang mga misteryong bumabalot sa bawat pader. Mag-subscribe, mag-like at i-on ang notification para updated ka sa mga bagong uploads araw-araw. Kumusta guys? Welcome back. Ngayon ay nandito tayo sa Belgium at may napaka-espesyal akong kwento na ibabahagi ngayon. Narinig namin ang tungkol sa lugar na ito mga 2-3 linggo na ang nakalipas at kinailangan talaga naming pumunta rito. Nakakita kami ng magagandang larawan online at talagang kahanga-hanga ang mga ito. Kaya naisip namin na oo, kailangan naming i-film ang lugar na ito. Pero may napakagandang kwento na kaakibat ang bahay na ito. Noong una kaming pumasok sa loob, parang bigla na lang naglaho ang mga taong nakatira rito. Parang nawala sila sa mundo. Nasa lababo pa ang mga hugasin, nandito pa ang mga damit at nakasampay pa sa sampayan, parang kahapon lang nila isinampay ang mga ito at bigla na lang silang naglaho. Pero may kahangahangang kwento sa likod nito. Hindi ko muna sasabihin sa inyo. Guys, haliga kayo rito. Dito makikita ninyo ang sampayan na may mga tuwalya pa na nakasabit. Parang kahapon lang nila isinabit at bigla silang nawala. Alam ko ang kwento ng lugar na ito mula sa kaibigan ko na nag-uurbex din at nakasalubong niya ang may-ari noong nakaraang linggo. Pinapakain ng may-ari ang kanyang pusa. Nandoon ang pusa, doon ito nakatira. May mga anak ang pusa at araw-araw bumabalik dito ang may-ari para pakainin ito. Ayaw umalis ang pusa sa lugar na ito dahil sobrang attached ito. Dito nakatira ang pusa. May maikling clip ako ng pusa na ipapakita ko sa inyo. Araw-araw bumabalik ang may-ari para pakainin ng kanyang pusa. Napakabuti niyang tao. Ito. Mag-ingat ka, William. Halika rito. Hindi ko alam kung ano ang gusaling ito. Baka bahay ng mga kalapati, pero hindi ako sigurado. Oo, sa tingin ko bahay nga ng kalapati. Ngayon, titingnan na natin ang loob ng bahay. Pumasok tayo, pero may ipapakita muna ako sa inyo. Ito ang bisikleta ng may-ari, ng lalaki. Sa tingin ko mga 70 taong gulang na siya. At narito ang banyo. Talagang nagulat ako rito dahil napakaluma ng estilo ng inidoro. Kahoy lang na may butas sa gitna. At naisip ko, wala akong nakitang ibang inidoro sa loob ng bahay. Iniisip ko tuloy, dito ba talaga sila gumagamit ng banyo? Ano, ibang kwento na naman. Nasunog ang bahay na ito kalahating taon na ang nakalipas. Ang nakatira rito ay isang lalaki at ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay 103 taong gulang. Buhay pa siya at maayos ang kalagayan. Oo, tama ang narinig ninyo. 103 taong gulang siya at sa tingin ko, 103 pa rin siya ngayon. Sasabihin ko mamaya kung bakit 103 pa rin siya. Halika nito. Nasa kusina na tayo ngayon at makikita ninyo na iwan pa ang lahat. Bakit nila iniwan ang bahay na ito? Iniisip ninyo siguro. Nakakalungkot ang nangyari. Ang 103 taong gulang na babae ay masyadong tinaasan ang apoy ng kalan. Sa tingin ko medyo nilalamig siya. Hindi kinaya ng mga tubo ng kalan ang init. Hindi kinaya ng mga fuel pipes ang sobrang init kaya nasunog ang lugar. Ang buong itaas na palapag ay nasunog. Ngayon, nakatira sila sa isang maliit na chalet dahil hindi nila kayang bumili ng bagong bahay. Nakakalungkot yon. Wala na silang perang pambili ng bago. Nakakadurog ng puso. Matatanda na sila at kailangan nilang tumira sa isang maliit na chalet. Sayang, napakaganda pa naman ng bahay nila rito. Hinihiling ko sa kanila ang pananampalataya at pagmamahal. Sana ay maayos ang kanilang kalagayan. Ifi-film ko ang bahay na ito ng malaking respeto dahil talagang naantig ako sa kwento. Tingnan ninyo. Nasunog ang lugar
at naiwan ng lahat. Parang noong gabing bago sila matulog, inilagay lang ang pilato sa lababo at hindi na nila nahugasan. May bomba pa sila, old school. Mga pilato, tinyala, lahat nandito pa. Wala pa silang maayos na kalan, itong electric lang ito. Sa tingin ko wala silang gaanong pera, kaya marahil napilitan silang tumira sa chalet. Kung may pera sila, baka nakabili sila ng bagong bahay. Hindi ko alam kung bakit hindi sila binayaran ng insurance, pero yun ang sabi ng lalaki sa kaibigan ko. Dito, makikita ninyo na may pagkain pa sa cabinet at ang ilan sa kanila ay hindi pa expired, gaya ng mayonnaise na ito. Pwede pa itong kainin. Mga kaldero at kawali. Wow, may makinang panahi rito. Siguro mahilig manahi ang matandang babae sa kanyang libreng oras. Napakagandang sewing machine na yun ko lang nakita ang ganitong klase. May mga kagamitan sa panahi, tuwalya at iba pa. May mga suklay, mga alambre, mga tali. Ano ba ang tawag doon? Ilagay ninyo sa comment section. Napakatanda na ng babae. May mga hawakan dito para may masuportahan siya habang umaakyat sa hagdan. Hindi na siya makatulog sa itaas dahil hindi na niya kayang umakyat. Kaya inilipat ang kanyang kama dito sa ibaba. Sa loob lang ng kalahating taon, ganito ang pagkasira. Wow! I-film mo ang gandang orasan na yan. Relihiyoso rin siya. May larawan ni Hesukristo at mga krus sa paligid ng bahay. Maayos niyang inilagay ang mga ito. May electric shaver ng anak, may mga salamin at iba pa. Walang isa ang laman, pero dito sa itaas may pagkain pa sa loob. May kanin, may asin. Ah, wow. Oh, wow. Sige, magpatuloy tayo sa loob ng bahay. Sa itaas, ang buong lugar ay nasunog. At hindi rin kami makapunta sa basement dahil sa hindi malamang dahilan may kutsyon na nakaharang doon. Pero ang bahay na ito ay hindi talaga na-vandalize, kaya sa tingin ko baka ang lalaki dito at isa roon. At isa sa dalawang kalan na ito ang naging sanhi ng sunog. Sa tingin ko malamang itong may chimineha dahil posibleng sunog sa chimineha ang nangyari. May kaldero pa nga sa ibabaw ng kalan. At kapag umabot ka ng 100 years old sa Belgium, binibigyan ka ng parangal mula sa hari at reyna. Ito sina Philip at Mathilde. Nakatanggap siya ng parangal mula sa kanila. Ang pangalan niya ay Marwa Waters. Nakatanggap siya ng parangal noong 2014, 3 taon na ang nakalilipas, at ngayon ay 103 years old na siya. Ito ang pirma ng hari ng Belgium. Hindi ka panipaniwala. Nakatayo lang ito rito sa ibabaw ng fireplace. Narito rin ang kanyang mga gamot. Kapag umabot ka sa ganitong edad, tiyak na magkakaroon ka ng ilang problemang medikal kaya kailangan mong uminom ng mga gamot. Oh, nakita ko rin itong Biblia rito. Biblia ng matandang babae. Siguro binabasa niya ito sa kanyang libreng oras. At dito naman sa may bintana, may mga halaman. Gustong-gusto ko ang lugar na ito. Hindi ko alam ang eksaktong tawag dito pero sa tingin ko, hawakan ito ng roller shutter. Pakicorrect na lang kung mali. Hindi ko mahanap ang tamang salin mula Dutch papuntang English, pero mukhang espesyal ang mga ito. Narito ang sofa nila. Nakakaawa talaga ang mga taong ito. Dito may ilang kawili-wiling bagay at naroon ang lumang pang-ahit. Ginagamit ito noon para gupitan ang buhok ng mga tao. May dekorasyong Eiffel Tower. Ang mga salamin. Sa tingin ko, biker ang anak. Malaking sport sa Belgium ang pagbibisikleta kaya baka biker siya. May lampara at ang TV. Hindi ka panipaniwala. At dito sa mesa, nakita ko ang 2 baso.
At hindi ko maiwasang isipin na kalahating taon na ang nakalilipas, isang araw bago ang sunog, nakaupo sila rito sa mesa. Umiinom marahil ng isang baso ng cola o kung anuman, nag-uusap sila. At ng gabing yon, nangyari ang sunog. Nasunog ang lugar. At ngayon, kailangan na lang nilang tumira sa isang maliit na tirahan. Kaya hinihiling ko sa kanila ang maraming pananampalataya. Umaasa ako na sana ay makasalubong namin ng may-ari pero mukhang hindi na iyon mangyayari dahil tatapusin na namin ang video. Sana nagustuhan ninyo ang lugar na ito. Talagang minahal ko ang pagpunta rito. Maraming salamat sa panonood. Salamat din kay William sa pagkuha ng video. Pakicheck ang kanyang Instagram channel. Nasa description ng link niya. Bigyan ninyo siya ng like sa Instagram. Siya ang kumuha ng mga litrato ng lugar na ito. Ang thumbnail ay mula rin kay William. At muli, maraming salamat sa panonood. Malaking tulong ito sa akin. Nakakatulong ito para makapunta ako sa mga ganitong lugar, maikwento ang mga istoryang ito at makagawa ng mga documentaries. Suportahan ninyo ako sa Patreon para mas marami pa akong puntahan, mas marami pang ma-research at mas marami pang magawang proyekto. Maraming salamat. Gustong-gusto ko ang lugar na ito. Salamat at paalam. Sana'y nasiyahan kayo sa ating exploration. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang adventures na tulad nito at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong video. Siyempre, i-like at i-share na rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagtuklas.